Okay. Wala pa. Yes. Chill. Oh, yan. So, excited ba kayo sa sa live action ang Gundam movie? Hindi yan. Galing galing Ready Player One tong scene na nakikita natin. Oo. So, wala pang kasi guys Yan lang yung like. So, si Granddaddy, si Granddaddy. Gundam fan ako, pero okay lang nawala nawalang live action para sa akin. Bakit? Talaga ba? Okay lang. Talaga ba? Pero maganda kasi nakita kong like ganyan, di ba? Yung 3D na Gundam. Maganda siya kasi hindi siya buong film. Oo. Wala silang- guys. Parang homage lang di ba? Isang Wala set. silang nireweight. Wala sa sinira na Sa Ready Player One na original na book, hindi Gundam ang character doon. Dapat Ultraman ata. Oo, dapat si Ultraman. Kaya nga bigla siya nag-blink kasi yun yung reason niya dun sa... Binago lang nila up for copyright issues basically. Hindi nila Pero nabilis. okay, hindi hindi nila nila makuha. Gundam. Yeah, Pero kapangit nung hindi marunong yung pilot. Kasi Ultraman dapat siya. Oo. Sinisipa niya Mecha Godzilla, di niya gamitin yung lightsaber. Yan. Problemado yung mga tao, no? So, kung ganyan ba yung niya, excited ba kayo sa Excited ba kayo? Yan pala, kaninitpick niya na paano pa kaya yung Gundam Hindi. na live action. Excited pa rin ako, syempre. Nung early pa lang yan Kasi yung lalabas na live action Gundam movie, supposedly canon siya. Ano yun? Like bagong... Canon, meaning part siya nung original na timeline basically yan. Oh, pero hindi siya retelling or new series siya na hindi pa natin nakitang animated ganun. Wala Ewan pa ko. yun. Kasi yung G-Quack Squad, canon din yun. So, Pala no. Itong information na to galing to kay Noah Centino, yung isa sa mga confirmed live action actors ng Gundam movie. Sinabi niya sa isang podcast appearance niya na yung live action movie takes place directly within the Universal Century canon. sino Amuro Ray ba? Sila Banagi? Okay. Saan kaya siya doon? Saan timeline kaya? Yun Anong na, timeline? Ang laki ng UC hawak. kaya maraming Siya ba si Siya ba si Amuro Ray? Kasi kulot-kulot si Noah Centino. Yung So, i-recap natin na sa si Sydney Sweeney kay part ng mga confirmed na live action actors ng Gundam. Papanoorin ni talagang Tero yan. Kaya canon na canon. Canon. Oo. Dalawang canon yun. Papanoorin ni Zero yan sigurado. Siya daw si Silamas sabi nila kung canon nga talaga yung Sige. Diyos ko, Lord. Okay. Sabi ni Centino, sabi ni Noah, describe niya yung film as a big action romance space movie. yeah, it's really big. It's based dun sa big talaga. Big action. Big and canon. Big action. Tapos, kinompare daw niya yung storyline to a non-Shakespearean Romeo and Juliet Ay, bakit? Ganon. Kasi si Silamas nasa Federation siya. Parang Magkano? nakalimutan ko na kailangan panoorin ulit tong So, yung timeline daw, it will follow yung conflict between Earth Federation tsaka yung the Principality of Zeon. Tapos, the movie uses the world introduced in the original anime rather than creating a separate timeline. kasi pansin niyo yung mga lumalabas na bagong mga Gundam lately, hindi gusto yung mga design bilog-bilog Yes. Oo. Dapat yung Tapos traditional sana naman. Tapos ito, nandito sila sila Centino, nandito si Sweeney. So bilog-bilog na naman. Ewan ko sa'yo. Ang naisip ko lang na Gundam na may romance, yung saan galing yung Gundam Alex? 'Di ba yung pinatay niya yung loved Galing one? ba tayo? Destiny, may romance yun. Ang daming romance yun. Pero maganda sana ko yung heartbreaking na drama. Ay, na romance, 'di ba? Si I Will Kill You. Katulad ni Si Hiro yun. Hiro tsaka si Relina. Pero sabi nga nila, I Will Kill You, Shakespearean Romeo and Juliet siya so... Sa Gundam 00, Tragedy, kasi hindi sila nagkatuluyan. Kasi di ba umalis si Setsuna, tapos bumalik siya, matanda na. Tapos siya, hindi siya tumanda. Naging alien na siya. Alien siya, naging silver. Iron-Blooded Orphans, yun. Tragic din yan. Binuntis niya, tapos namatay siya. Oh. Yeah. Binuntis niya sa loob ng Gundam. Binuntis niya nang habang paralyzed siya. So, Paralyzed siya, pero nagkaroon ng din, no? niya. Oo. Iba din no? So, anong klaseng tragedy ba gusto mo? At least ito. Pero yun. Yun lang. We would like to apologize. So, outro.
Alam mo, next week tayo mag-apologize. Ayun na nga. And that's all our topics for today's podcast. So kung meron po kayong topic suggestion tulad ng mga to na mainit, ayan, feel free to send us a message or mag-comment po kayo sa mga content na ayan. And shoutout po sa mga Yun. Shoutout sa ating mga recent na mga chatter sa Facebook muna. Mas malapit to. Si Majestic J. Si Sarina David. Si Tiksay. Sino man yun? Chris. And Tsaka si then Ops. Tops, I think. Tsaka si Tops daw. Kasi, you know. Mamagawi And then sila. sa mga chatters din natin. Si Mushroomito. Avian ×2. Sib the Great. Si Van de Lion. And then, sino pa ba? DM Emperor. Or Uma March. Sino pa ba nga may miss out pa ako dito? Simply Ay, taho. wala, ha? Yun, Simple Taho. Yun, shoutout din. Simple taho. Simple Taho. And I think that's it. And then sa mga sa recent na followers natin, si Otaku J. Then, tsaka si Sneka. Salamat po. And Vinster Bro, sa laging nanonood ng yan. Ayun, so kung gusto nyo po kaming supportahan, you can follow, like, subscribe, at of course, para mas masuportahan nyo po kami, share nyo din po yung mga content na nagustuhan ninyo, just search for Pinoy Gamer or Pinoy Gamer PH. Ayan, depende po sa kung saan platform nyo kami makikita. At of course, check nyo po ang aming YouTube channel at kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe para makasuporta po kayo. And of course, sa Spotify channel po namin para makita nyo yung mga iba pang content. At kung gusto nyo i-check yung mga ibang pinag-usapan din namin, makikita nyo lang dyan.